Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Nero. Ngayon pong September 21 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito. Kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang 1 hour chart time frame dito. Ayan, ito po ay isang 1 hour chart time frame kasi kulang po ang datos natin dito kay Nero. Mula po ito sa datos ni Binance. Ayan, bagong-bago pa lamang po kasi siya. Kaya sa daily chart time frame ay yan lamang po yung ating nakikita na mga nabuong candlestick na ito. Kaya ayan, mga nakakailan lamang po na candlestick yung nakikita natin dito. Ayan, kayang-kaya po nating bilangin. Kaya 2, 4, 6, 6 na candlestick lang ang tanging meron dito. Kaya dito po tayo sa 1 hour chart time frame kung saan ay mas marami po tayo nakikita ng mga nabuong candlestick na siyang ating pong gagamitin sa pag-technical analysis dito. Sa kung ano ang kanyang magiging galaw sa hinaharap. Kaya ayan, dapat po nating tandaan na isa po itong 1 hour chart time frame. Kaya mga short term, ayan, short term po yung mga projections na aking magiging analysis dito. Kaya ayan, meron po tayong nakikita rito na isang pattern. Isa po itong triangle pattern na binubuo ng dalawang kulay puti na linya. At mapapansin po natin na ang market price ni Nero ay halos nandito na po sa pinakadulo nito. Kaya sa madaling salita ay malapit na po itong makaranas ng breakout. Kung dito po siya nakaranas ng breakout sa upper portion nito, ay syempre ito po ay magresulta po ito sa bullish breakout at aangat po ito. Pero pag dito naman po siya nakaranas ng breakout sa lower portion nito, ay syempre magresulta naman po ito sa isang bearish breakout kung saan ay babagsak ito. Pero base po sa mga indicators natin dito ay mukhang nakakaranas po siya ng bearish na kalagayan or bearish momentum. Kaya mukhang babagsak po siya. Mukhang makakaranas po siya ng rejection dito sa upper portion ng ating pattern dito at mukhang babagsak po siya dito sa lower portion ng ating pattern. Pero hindi pa rin po tayo nakakasiguro kung saan po siya makakaranas ng breakout. Kaya ang tangi po nating magagawa rito ay ang bantayan kung saan po siya makakaranas ng breakout. Kaya ayan, yung aking nakikita po rito ay syempre kung dito po siya makakaroon ng makakaranas ng breakout sa lower portion nito ay babagsak po siya. Ayan, babagsak po siya at meron po tayong nakaharang agad dito na isang support level or support line dito po sa presyong 30 digits 76,469. Ayan, lagyan natin ng isang call out. Ayan, kung sakaling sabi natin ay kapag nabasag, ayan, pag nabasag po ang lower portion ng ating pattern ay ayan, babagsak po siya dito sa support level natin dito. Ngayon kung sakaling ito naman po ay nakaranas ng breakout dito sa upper portion ng ating pattern dito, ay syempre ayan, nasaan po natin na aangat siya. Ayan, kopyahin natin ito. Ayan. Ayan, kapag ito naman ang siyang nabasag ay aakyatin niya yung ating resistance line dito sa itaas. At syempre ito naman po kung nagawa niyang basagin ito ay yung sunod naman po na aakyatin niya ay ayan, yung 30 digits 98,191 kung saan ay medyo malaki-laki po ang kanyang posibleng akyatin kung sakaling siya ay nagpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo kung nabasag niya ito. Kaya ayan po yung ating inaasahan na magiging galaw ni Nero kung tayo ay nakabili sa mababang presyo nito. Ayan. Kaya ngayon ay kung dito naman po siya nakaranas ng breakout at nabasag yung support level natin dito sa 30 digits
76,469 ay posible naman po siyang makaranas ng isang matinding pagbagsak, malaking pagbagsak sa presyo. Kaya malaki po ang kanyang ibabagsak at posible po itong umabot sa presyong 30 digit 66 to 67. Kaya ayan. Kaya ayan po ang posibleng magiging galaw nitong si Nero. Pero syempre may posibilidad pa rin po na ito ay makaranas na rin ng isang consolidation. Yan, posibleng magko-consolidate po siya rito. Lalong-lalo na at yan, magko-consolidate po siya rito or ito ay magsa-sideways lamang. Lalong-lalo na po at yan, tuloy natin. Consolidation or pagsa-sideways yan. Magsa-sideways lang yung kanyang market price. Lalong-lalo na at yung nakikita natin dito sa mga indicators natin ay ayan, lumiliit po yung mga sukat ng ating mga QQE bars dito. At nagiging kulay gray pa. Ibig pong sabihin yan ay nawawalan na po siya ng volatility. Kaya kung pag nagpatuloy po yan na nanatiling kulay gray at maliliit yung sukat nito, ang mga nabubuo, ibig pong sabihin ay ayan, magko-consolidate po talaga magiging galaw nitong si Nero. At saka syempre maliban po dyan ay yung ating Hall Street indicator dito ay mapapansin natin na lumiit yung mga sukat lumiit po yung sukat niya dito. Ayan, okay lamang po dito yung kanyang katawan. Ayan. Pero dito ay lumiit na po yung kanyang katawan dito. Kaya nagpapakita po yan na medyo nanghina na po ang volatility nitong si Nero nung pagsapit po rito. Ayan, dito mga banda, mga September ayan, mga ayan, anong oras ba yan? Yan, bago mga kanina po na mga alas 12, saktong alas 12 ng ngayong araw na ito kanina. Madaling ayan. Kaya ayan po ang aking nakikita rito na magiging galaw ni Nero sa mga ayan, mga oras, mga paparating na oras. Kaya ayan, malapit na po siyang makaranas ng breakout at yan po yung binabantayan, kailangan nating bantayan or tutukan dito. Kasi yung kanyang breakout, kung saan po siya makakaranas ng breakout sa ating pattern na ito, ay isa po yung malaking bagay na posibleng magdikta sa susunod na magiging trend direction nito. At syempre, kasali na rin yung mga indicators natin dito kasi mawawalan na rin po ng saysay yung kanyang kung saan siya magkakaroon ng breakout kung wala itong sapat na volatility. Kaya ayan po ang aking naging technical analysis dito sa isa po itong request mula sa isang mula po sa ka-crypto natin. Ayan, bagong-bago pa lamang po itong si Nero, kaya uulitin ko, 1 hour chart time frame po ito at hindi po ito daily chart time frame. Kaya ayan, mabilis pong itong gumalaw. Kaya malamang ay kung i-check natin ito bukas or magkakaroon tayo ng update dito bukas ay mahaba na naman or yung kanyang naging paggalaw ay ayan, napag-iwanan na yung ating analysis dito. Kaya ayan, yan po talaga yung kung pag nagtitrade po tayo or nag-technical analysis po tayo sa lower chart time frame, masyadong mabilis yung paggalaw. Kaya ayan, unless na ilan lamang yung tinitrade natin na cryptocurrency. Pero pag sobrang dami ang tinitrade natin ay di po natin kakayanin yan. Kaya naka-stick po tayo sa daily chart time frame. Kaya yan, sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.